Siya yung may pinakatama. Tulad ng ating discussion kahapon sa isang video natin, may batas para dyan. Never na ang pambubomba, terrorism, is a joke o ang pagpatay sa isang tao o maraming tao, lalo pa ang gino-joke na rito mga senador. Dapat ganito kay kay Congressman Jude Asidre ang reaksyon ng isang senador o ng mga senador. Matino pa yung naging reaksyon ni Jude Asidre kaysa kay Risa Ontiveros. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag-react na mga kababayan yung ilang mga congressmen saka isang senador si Risa Ontiveros sa naging speech ni Digong na para daw mabakante yung Senado at makaupo yung kanyang mga kandidato at least niya mga 15 sa mga senador. Patayin natin yung mga senador. Bombay natin yung Senado. Tiningnan ko yung reaction. Mas ayos yung reaction po ni Tingog Party List Jude Asidre saka si AK Party List Representative Franz Castro kaysa sa naging reaksyon ni Senator Risa Ontiveros. Sablay yung reaksyon ni Risa. Yan po yung reaksyon ni Risa Ontiveros. Ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Kaya ganyan kaimportante. Ibalik si Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino sa Senado para doon pa lang sa totoong isyong yan na totoong unity sa ating mga kababayan, pagbaba ng presyo ng pagkain, pagtaas ng suporta sa agrikultura, mabigyang daan ng trabaho at mga polisiya na tulad ni na Senator Kiko Pangilinan. Malabo yung reaksyon ni Malabo yung reaksyon ni Risa. Dinala sa kampanya para sa kanyang kandidatong si Kiko. Risa, bakit ganun? Malayo sa isyu. Ang punto rito, si Digong, ginagawang joke ang pagpatay, dinisrespect kahit sa joke, parang ang tingin, ang baba na lang ang tingin sa buhay ng tao. Pati mga senador, pwede na niyang i-joke-joke na pagpapapatayin para lang makaupo yung kanyang mga kandidato. Ang issue rito, ang bump joke, kahit sa airport, it is penalized. It is a serious offense. Tapos sa isa pang institusyon, Senado, dino-joke-joke ni Digong na bombahin na lang para mabakante at makaupo yung kanyang mga alipores. Tapos ang reaksyon ninyo, paupuin si Kiko. Bombahin yung presyo ng mga bilihin na parang pinalalabas mo, walang ginagawa yung ating administrasyon. Buti pa si Tingog Party List Jude Asidre. Yun ang pinakatama, yung reaksyon ni Jude Asidre. O ito, sabi rito, Solon Slums, ex-President Duterte di pala ito. Ito pala, ex-President Duterte's skilled senators remark should not be taken lightly. Sabi ni Jude Asidre, threatening public officials whether intended as a joke or not, can be a crime under the Philippine law. Siya yung may pinakatama. Tulad ng ating discussion kahapon sa isang video natin, may batas para dyan. Never na ang pambubomba, terrorism, is a joke o ang pagpatay sa isang tao o maraming tao, lalo pa ang gino-joke na rito mga senador. Dapat ganito kay kay Congressman Jude Asidre ang reaksyon ng isang senador o ng mga senador. Matino pa yung naging reaksyon ni Jude Asidre kaysa kay Risa Ontiveros. Yan sabi niya, hindi lang ito basta padalos-dalos na salita. Krimen ito sa ilalim ng batas. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno ay maituturing na inciting to sedition o grave threats at may kaakibat na parusa, sabi ni Asidre. Ako tingin ko rito mga kababayan, lalo na mag-aggravate yung mga kinakaharap
Pinag-aaralan mo na ito, ang ganitong mga remarks ng ating mga authorities, maybe by the Department of Justice, or maybe by some senators. Nananahimik lang siguro yung ibang mga senador, pero sa isip nila, kailangan na niya siguro natuldukan ang pagmamalabis ng mga Duterte. But anyway, sabi nga natin mga kababayan, si Bonaparte nagsabi, do not disturb your enemy when committing mistakes. Baka ganun ang iniisip ng ilang mga senador. Pabayaan niya natin na dumaldal ng dumaldal. May panahon niya ng paniningil. O diba? Sabi po ni Isidre, that the threat of violence is a threat to security and promotes a culture of violence. Napakaganda ng reaksyon po ni Isidre. Tama po. Pinopromote ni Digong ng mga Duterte, culture of death, culture of violence. Ninonormalize nila tulad ng ating discussion kahapon, ninonormalize nila ang paggawa ng byulensya. Kaya sabi niya, hindi pwedeng baliwilain ito kasi nagdadala ito ng tunay na banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo at magpakilos ng pulis at militar para tugunan ang banta kahit pa sinasabi nilang biro-biro lang ito. Isidre also said that the former president's threat is a mirror of Vice President Sara Duterte's previous threats against President Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Para niya, Mr. Maravillas, nanood sa programa mo si Isidre. Baka napanood ni Tingog Party List Congressman Isidre yung ating diskusyon. Parihong-pariho yung linya ng aming pananaw. O diba? Si Isidre na interview ko na to online last year. Magaling din siya mga kababayan. At matino yung kanyang pag-iisip. Tama yung kanyang mga pananaw. Tama yung kanyang mga sinasabi. So, ito sana na klase ng mga remarks ang nararapat na sabihin ng sino mang senador. Kasi yung sinasabi dito, yung senador yung target ng pambabastos ni Digong. Pagkatapos yung reaksyon ni Risa Sablay, kinaladkad yung issue kay Kiko Pangilinan kasi kinakampanya niya. Sinamantala mga kababayan man ni Riza nang ma-interview ng mainstream media. Imbis sagutin ng diretso, i-address yung issue ng frontally, napunta sa presyo ng mga bilihin. Sabay promote kay Kiko. Sabi ni Isidre, ito ang remarks ni Digong, add salt to the wounds as the National Bureau of Investigation on Wednesday filed cases against his daughter for inciting to sedition and grave threats for the kill order pronounced in a live broadcast in November 2024. So makikita ninyo kung saan nagmana si Sara Duterte. Manang-mana, yun ang kultura, yun ang environment na kanyang kinagisnan. Kaya ang dali-dali magbanta mga kababayan ni Sara. Saan pa magmana kundi sa tatay? At magaan din yung kanyang kamay sa pananakit. Nakita ninyo yung nangyari sa sheriff? You see? Ngayon, sa issue ng presyo ng bilihin, ng bigas, ina-address na po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating administrasyon. In fact, ngayon po, palapit po sa target na sa pangarap ng ating Pangulong 20 pesos per kilo. May 35 na po. Murang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Sinimula ng ibenta. Ito yung report ng ANC, ng TV Patrol. May 33 per kilo na po. 33 nga. Tapos may 35 pesos per kilo. Tapos may 43 pesos per kilo. Hindi nagpapabaya po ang gobyerno. Ito, si DA Secretary Tio Laurel. Pakinggan natin yung balita ng TV Patrol. Sabay ulit na nag-inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Commonwealth Market sa Quezon, babang kalapit na pamili para tiyaking tama ang bentahan ng bigas.
Unang araw kasi ngayon ng pagbebenta ng mas murang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Kung saan ibinaba ng 2 hanggang 3 piso ang retail price sa mga Kadiwa outlets. Ang 5% broken o ang pinakamagandang klase, ibinaba sa 43 pesos mula sa dating 45 pesos kada kilo. Habang ibinaba na sa 33 pesos ang 100% broken mula sa dating 35 pesos. Mas mababa siyempre. Dahil 50 ang kilo ang binibili ko eh. Dito 38, di 12 ang 12 diba? Ang diferensya. Magpambili pang ulam. Inaayos na din ang pambili pang ulam para ang mas murang bigas maibenta na rin sa mga supermarket at grocery. Kung kaya nilang ibaba or kaya nilang magbenta ng presyo na mababa, of course this is best for the country. At least yung mga may choices talaga. Pero sa kabila ng sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng bigas, sinabi ng DA na malayo pa ding maabot ang adhikain ng Marcos administration na maibaba ito sa 20 pesos kada kilo. Hindi pa rin siguro not 20 pesos but possible siguro na sa mid-30s talaga. Nakatakdang ibaba pa ang maximum SRP sa mga susunod na linggo. Sisilipin din ng DA ang repacking modus. So nandyan ang efforts, mga kababayan. Sa bodega sa Bukawi, Bulacan, kung saan pinaghahalo ang lumang bigas sa mga bagong stock para maibenta. Nandyan ang efforts ng ating gobyerno na ibaba sa 20 pesos. Di ba? Yan o. Kaya yung pagbabatikos, mga kababayan ni Digong, doon sa kick-off rally, tungkol sa presyo ng bigas, sabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, bakit na yung ginawa mo? Anong contribution mo? O di ba? Sinong palpal po ni Asidre? Wala ka man niyang ginawa. Binanatan niya po si Digong. Sabi ni Digong sa rally ng PDP Laban, binanatan niya yung ating Pangulo, saying he cannot keep up with the price of rice. Kaya sabi ni Asidre, kung sa termino mo, former President Digong, walang nagawa para pababain ang presyo ng bigas, huwag mong itulad sa kasalukuyang termino ni Presidente Marcos. May nagagawa, may ginagawa, pero ikaw, puro ngawa. Basag na basag po si Digong. Wala man siyang nagawa, sige lang ang ngawa. Sabi ni senatorial candidate Benhor Abalos, gawa, hindi ngawa. Yan ang slogan niya. Asidre cited the Food Security Emergency Declaration by the Department of Agriculture ngayong buwan. The declaration niya allows the DA to release rice buffer stocks held by the National Food Authority in a bid to stabilize prices. According kay Agriculture Secretary Tio Laurel. Kaya sabi ni Asidre, this is not just another policy announcement. This is a nationwide mobilization of resources to bring down the price of rice. At hindi ito puro pangako, may aktwal na ginagawa, sabi ni Asidre. Noong panahon mo walang Food Security Emergency Declaration, walang konkretong solusyon sa presyo ng bigas. Tapos ngayon, ikaw pa ang matapang magsalita. Kung wala kang naitulong noon, huwag kang humara ngayon. Minomoroslak na po. Mr. Marabilis sinasabi, minoslak na. Yan ang tawag dito sa amin. Pag yung tulad ni Digong po, sinumbatan na ng todo ni Asidre, minormoslak. Ano yan ginawa mo noon? Wala ka man anyang ginawa? Yan ang tunay na muslak. Kung wala ka anyang ginawa, wag ka nang humarang. Yan ang problema po dito sa mga taong ito. Wala nang naitulong, nanggugulo pa. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maraming tao po doon sa pangatlong kick-off rally ng Team Liwanag, Team Pilipinas. Kasi yung kabila, Team Lagim, Team China. Dinudumog palagi po ng napakaraming tao. Kaya lang, sabi dito sa latest na balita, hindi pumunta si Amy Marcos. 4 sa mga administration senators, administration senate senatoriables,
Jaime Marcos, 3 other admin Senate bets skip rally in Duterte Belly Week. Pero kahit doon sa Baluarte pong pinasok ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nandun yung ating Pangulo, nag-speech siya doon, dinudumog ng tao. Makita ninyo po, well-planned ang mga rallies. Una siyempre doon sa Baluarte ng ating Pangulo, doon ang kick-off Ilocos Norte. Sunod sa Baluarte ng kanyang asawa, First Lady Lisa Marcos, mula sa Iloilo City. Ang First Lady po, from Ilongga po, isang Ilongga, kaya doon ginawa. Then, yung SAP ng ating Pangulo, si Lagdameo, taga doon sa Davao del Norte. Grabe po yung attendo. Tingnan ninyo. Kaya wala si Jaime Marcos. Kaya sabi dito, Presidential sister and Senate re-electionist Jaime Marcos along with 3 other senatorial hopefuls under administration block skip a rally held here, a province considered to be one of the bailiwicks of former President Rodrigo Duterte. Aside from Senator Marcos, those skip the rally were Senator Pia Cayetano, former Senator Ping Lacson, and Las Piñas Representative Camille Villar. Umiwas po si Ping Lacson po, alam na. Si Camille, si Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano, Vice Presidential candidate ni Digong noong 2016. Si Camille Villar, kapatid yung dating DPWH secretary ni Digong. Si Jaime Marcos, kala ko, Senator Jaime, nagbalik loob ka na. O baka umiwas na lang. Kasi siyempre, atake na naman doon yung kanyang kapatid. Baluarte pa naman ng kanyang tinuturing na kaibigan. Kaya lang, mangga na po ang tawag sa kanya. Pati ng mga supporters. Kaya umiwas na lang siguro doon sa Davao del Norte rally si Jaime Marcos. Kasama yung mga perceived kaibigan pa rin. Pasiguro. Ayan po. Post mismo ito ng page ng ating Pangulong Bongbong. Oh. Punong-puno po yung tao. Tingnan ninyo yan. Di ba? Si Vina Morales, ganyan kadami, siksikan talaga po. At malaki yung venue. Ayan po, ang daming tao talaga. Ganyan karami. Di ba? Ito yung news update ng Inquirer. Nag-react na pala yung ating Pangulo sa sinabi ni Digong. Sabi rito sa report ng Inquirer, in Alianza campaign sortie in Tagum City, Davao del Norte, President Ferdinand Marcos Jr. addresses ex-President Rodrigo Duterte's joke about killing 15 senators to make way for his senatorial candidates. Siguro wala silang pag-asa kaya papatay na lang daw sila ng 15 senador. Ay talagang sa bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakapagtaka kung bakit ganon, he says. So, mabutit nag-react na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dapat na, sabi ko nga, ang dapat na mag-react dito, yung mga senador, kasi sila yung pinagsabihan, dapat mag-resolusyon kayo, condemning in strongest terms yung mga sinabi ni Digong para mabakante ang Senado, bombahin na lang, patayin yung mga magkakinsing mga senador. That is a very, very bad joke, mga kababayan. Ginagawa niyang joke ang ganitong bagay, mga kababayan. Seryosong bagay. Pakinggan natin yung speech ng ating Pangulo ngayon. Parang na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo, parang Valentine's Day pa rin. Sana ang pagmamahal na pinapakita natin pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas.
Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magnagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, dahil na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talagang, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kahit isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya talam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At bukod pa ron, hindi po naman, hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging congressman po, Congressman Abalos. Naging congressman po, Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't nakikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, si Secretary Abalos, noong pumasok po kami, siya ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman,
siya ay hinawakan niya ng napakagandang performance sa DSWD. Si Senator Lacson naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo, mga gobernador na nasa local government. Ay alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po. Governor Jaime Marcos ng Ilocos Norte. Governor Lapid naman ng Pampanga. Governor Bong Revilla ng Cavite. Puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito mga city mayor po. Unang-una, si Benhur Abalos po. Matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong kinaiingitan nga namin, nung nasa local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abi Binay naman, Mayor Abi Binay. Siya naman ang humahawak ng Makati. Hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Kaya nakita natin, sa kanyang trabaho, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat na may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga kandidato rito. At hindi po makakalimutan ang boses ng kababaihan. Dahil apat po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila ay maaasahan. Hindi po. Kilala ko po silang lahat. Lahat po sila ay napakatapang. Sila po ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng ating mga kababaihan. Magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Pagdating naman, kung saan sila nanggaling, ay iba-iba po nanggaling. Baka sabihin po ninyo, alam lang nila yung Maynila. Alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo yun. Dahil, tignan po natin, unang-una, alam niyo naman, si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensa, si Erwin Tulfo, ay lumaki sa Davao, Davaoenyo rin, Davao del Norte. Davao Oriental, at saka sa Sulu, kung saan nakadestino yung kanyang ama, na nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Vicente Soto po, ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya't ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay siya po, ay mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman sila naman ay galing Iloilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila
kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam niyo po, mas mahalaga pa dyan, hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera. Pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwan-tuwa, sumisigaw. Tuwan-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda at tinanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga sentro ng krimen, sentro na pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay humaharap sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik, sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! Ang crowd estimate po, 40,000. Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan. Crowd estimate po, 40,000. Grabe po. Hanggang sa likod po, mayroong tao. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.